Right. So meron tayong isang unit dito, mga kaibigan. This is an Acer P249 series, no? Walang power, pero nagcha-charge siya. Check natin. Well, dinisconnect ko na, tinanggal ko na, binaklas ko na lahat, mga kaibigan, yung cover. Pero still then, nandito pa rin syempre yung kanyang hard drive and yung kanyang RAM. And i-connect lang natin yung spare niya na battery, imitation lang to eh. Okay. So, meron naman siyang light indicator para sa kanyang charger, no? Charging naman siya. Yan. Pero wala siyang power. Kapag ito turn on yan, wala. Turn on, wala. So, may light indicator, turning on, wala. No response at all. And syempre sa mga ganitong pagkakataon, ang una natin i-check ay yung mismong board, no? Kung meron bang shorted na caps, capacitors, or kung meron bang nasunog, burnt, no? I-check natin maigi. Ito yung sa mga laptop kasi na ganito, once na defective na yung kanyang keyboard, hindi talaga gagana yung kanyang power button. And isa ito sa karaniwang ginagawa ko, kina-check ko, no? Tina-turn on ko tong laptop using yung dalawang pins dito para sa kanyang power button. So, dinidisable natin yung kanyang keyboard, no? Ito yung unang ginagawa ko sa mga ganitong laptop. So, ang ginagawa ko muna, no? Kapag hindi nagta-turn on to, pero charging naman, is tina-turn on ko gamit ang screw, no? Or itong dalawang pins dito para sa kanyang power button. Sa keyboard kasi nito, syempre merong mga pins to, no? Itong dalawang pin dito sa dulo, right part, yan yung kanyang power button. Okay, pero meron din tayong strategy dyan, no? Na kung saan, kung bubuksan natin to, tatanggalin natin yung kanyang flex cable ng keyboard. Yan. Itong dalawang pins dito sa right part, yan yung nagsisilbi na kanyang power button. Yan yung magpapagana sa power button. Alright? Para matest natin kung sa keyboard ang problema nito is, syempre, kailangan muna natin i-detach yung kanyang battery. Tanggalin natin. Basta nakita nyo na yung board, nakita ko na kasi to, wala namang sunog or whatsoever, no? Okay naman ang 19 volts, pumapasok naman sa kanyang charging port, no? Pasok na pasok naman. So, ito na yung gagawin natin. Itetest ko na, no? O parang demo na lang din to kasi na-test ko na rin kanina. So, dinetouch ko to, itong kanyang flex ng keyboard. I-open natin dito. Naka-detach na, mga kaibigan, ha, yung kanyang flex ng keyboard. So, ngayon, gagamit tayo ng screw. Parang pipindutin lang natin yung dalawang pins, right part dito. Yun. So, nag-blue na siya. Tignan natin kung may display yun. So far mayroon na siyang display. Nag-turn on na siya, no? Kasi wala eh. Hindi natin mapagana, no? Kung yung kanyang power button, checkings natin dito sa keyboard mismo ang problema. Sa pagkakataong to, meron akong strategy na pwedeng i-share para kahit pa paano mapagana ninyo yung power button, no? At magamit nyo pa rin yung inyong laptop using an external keyboard. Ang importante kasi na mapagana natin dito is yung kanyang power button. Lalong-lalo na ang power button nito is connected mismo sa kanyang keyboard. So ang gagawin natin, lalagyan natin ng scotch tape yung flex cable except sa dalawang pins na magpapaandar sa kanyang power button. Yan. So takpan natin to ng scotch tape maliban sa dalawang pins dito, right part. Pero hindi lahat nadadaan sa ganito, ha. Meron din namang yung iba, no? Malay natin dito baka hindi na rin pwede. Lalo't may kalumaan na rin tong unit ni Sir. Pero sabi niya he really needs to rush documents, no? Teacher kasi. Then katalan din natin dito. Basta
hawakan lang yung pins. Okay, except sa dalawang pins na magpapaandar sa power button. Ano ba naman kasi yung gunting ko? Alright. Okay, so ngayon, salpak na natin. Kung hindi pa rin pwede, ibig sabihin kailangan natin mag-replace ng panibagong keyboard dito. Okay, tignan ko kasi yan. Nung halaga na-check natin na okay naman yung board. At nasa power button ang problema. For checkings natin dito, hindi na effective yung pagdi-DIY natin, no? Kasi nga kusa rin siyang namamatay sa keyboard na yan, mga kaibigan. Okay? Keyboard, turning on. Pero bigla siyang mamamatay. Okay, ngayon, tanggalin natin. Ito yung magpapatunay na keyboard ang problema. Detach natin yan, yung kanyang cable. And then i-press natin sa dalawang pins gamit ang screw, yung dalawang pins sa dulo. Turning on. Hindi na yan mamamatay. Isa rin yan, mga kaibigan, no? Yung biglang aandar tapos biglang mamamatay sa keyboard yan, no? Pero sa ganung issue na biglang mamamatay yung unit, maraming possible indications, no? Pwede rin ang overheating. Pero sa mga ganitong units kasi, very typical yan na may problema sa keyboard kaya bigla siyang namamatay. Or pwede rin na hindi rin nagta-turn on. Kapag no power ang isang laptop, not turning on, no? Marami ding possible indications yon. Pero dito kasi common na na-encounter natin tong issue na to sa mga ganitong laptop, Acer P249 series at sa iba pang mga series. Basta yung mga power button ay connected sa mismong keyboard, no? So yun lang, ganun din yung paraan kung paano natin siya i-DIY kung sakali mang keyboard ang problema ng inyong laptop. Hanggang dito lang muna, mga kaibigan. Maraming salamat sa inyong panonood at huwag niyo pong kakalimutan mag-subscribe.